Kung mabigyan ka ng pagkakataong mamalagi na matagal sa ibang bansa, ano pa kaya ang gagawin mo bukod sa trabaho o aral? At dahil nandito kami ngayon sa Australia, tara, sama-sama nating tuklasin ang kagandahan at kwento ng lugar na ito sa aming mga vlogs. Paano kung yung mga kaibigan o kamag-anak mo o kapamilya mo sa Pilipinas ay nandito ngayon sa bansa kung saan ka namamalagi ngayon? Paano mo susulitin ang maiksing oras na kasama sila dito? Kaya tara, samahan nyo kami sa vlog na ito at tingnan natin kung ano mga pwedeng gawin. Siyempre, unang-una, sinundo ko muna sila sa International Airport ng Sydney. Tara naman! Ay, tita. Parang lokal ah. Lokal ba? Lokal ka ba? No, boy. Ayos lang. Kamusta? Tara. Bayad mo ah. Kaya, tumaba nga ako. Ito yung malita ko boy. May remembrance naman kayo. Iyon o. Ito pa rin yung trend dati. O, pababayin mo muna. Na, squad. Ako di ka pinasok eh. Nandito kami sa Parramatta. Alam mo ba tawag dito Parramatta? Kasi maraming mata. Hindi. Ano? Kasi dati, noong una pa lang maraming mga bata dito nun. So, para bata. Para sa bata dapat. Kaso lang mahihirap lang yung mga bata, kaya nilagyan nila ng M. Para sa mga mahirap na bata. Core. Buisit. Eh, oh, yan yung mga simbahan nila dyan. Mga Korean. Hindi ang Korean. Mga Korean ba dito? Madami. Nakakatawa naman. Wala bang mga nila dito? Mga Nigerian? Meron. Katulad ng boyfriend ng kaibigan mo. Si Tosin, Nigerian. Hindi Tosin. Si Tosin. Yung kaibigan ko Nigerian. Nakikita niya yung kapaligiran. Bali, nandito muna kami sa Parramatta sa kanilang accommodation. Alam niyo kung nasaan kami? Ito yung tondo ng Australia. Nakapangit dito. O, hindi naman. Di ba? Maganda pa to, boy. Lakad-lakad lang. Oh. Ano Same, ang pinaka nagustuhan mo dito sa Australia? Living in Australia. Bukod sa malamig. marami ka nakikitang ano dito. Malamig. Malamig. Maganda yung transport system. Sabihin, madali mag-commute. Oo. Siyempre, ang hindi mawawala sa pagbisita sa Australia ay ang pagpunta sa Sydney Harbour. Dito mo makikita ang most iconic landmarks ng Sydney, ang Opera House at ang Harbour Bridge. Pero sa totoo lang, ang nagpa-espesyal dito, hindi yung view, kundi yung mga taong kasama mo na galing Pilipinas. Gusto lang daw madakdakan ni Janro yung bubong ng Opera House. Buisit. Squatter! Sapa. Oo. Game, may mga turista. Oh. Tatak ako. Sige, dakan mo ha. Oo. Ano nangyari? Wala ako na pala. Wala ka na pala. Pagod ka lang. Masarap talaga tumambay sa Sydney Harbour kasi maganda ang tanawin. Mas naging espesyal lang kasi nakasama mo yung mga kapamilya mo o mga kaibigan mo na galing Pilipinas. Hindi talaga nawawala sa espiritu ng Pilipino ang pagbabasketball. Kaya ito, kahit dayo kami dito, nakipaglaro kami sa ibang lahi. Boy, naka-vlog kayo, boy ha. Nasa kultura talaga ng Pilipino ang pagbabasketball. Kaya kapag nakakakita kami ng basketball court dito o bola ng basketball, para mo rin nafe-feel na nasa Pilipinas ka. Hindi talaga mawawala sa mga turista ng Sydney ang pagpunta sa Blue Mountain. Kaya kahit ilang beses na ako nakapunta dun, sinamahan ko sila. Pero meron kaming kakaibang ginawa. Dito kami ngayon sa Blue Mountains. Alam niyo kung bakit sa Blue Mountains? Bakit? Ask me! Kasi tinamad sila magpangalan. Sige, Mark, Sino yan? sige, Mitch. Sino yan? Puro naman kayo cellphone eh. Si Roa. Pakilala mo si Rosa, tatay niya. Ayun, si Santa Claus. Dun sa nakaraang vlog, napakita ko na rin tong Blue Mountain. Check nyo na lang sa link sa taas. At dahil special nga ang araw ngayon dahil kasama sila, kami naman ay nag-hiking. Ito yung kakaiba namin ginawa. Hindi manggagawa. Eh, ilan lang tao dito, wala pang 1 milyon.
Hindi, 28 million tao dito. 28 million, sa Quezon City nga, 32 eh. So dami pa tao sa Quezon City kaysa Marami dito. pa Quezon City, laki-laki ng Australia. Tama ba yung info nyo? Mabash ka dyan. Tama yun. Tama yun kanina, di ba sinabi? 28 million yung tao, 55 million yung kangaroo. Hindi nga. Mas madami pa kangaroo. 55 million daw. Oo. Kangaroo, so dami. Mas madami kangaroo kasi sa Pag tao. gera pala, sinakop sila ng kangaroo, wala silang magagawa. Manununtok pa yung Nakita mo kangaroo. yung kangaroo, batak, no? Naka-steroid yung kamay. Oo, nanununtok yun. Ugat-ugat eh. Nakita ko, ugat-ugat eh. Yung mama kangaroo, dumating yung baby, oh. Tinatonta ko. Hindi sinigawan ko yung kangaroo na baby. Dumating yung nanay. 100%. Ang laki ng muscle eh. Ililigtas niya, no? Liligtas niya eh. Parang suntukan tayo. Yung kamay pati niya, napakalaki. Hmm. Eh may pangkalmot pa siya. Ipin mo yan, ay muscle lang kakalmot din ka pa. May pangkalmot yung kamay niya. Oo. Naman si Jandro nakalmot ng kangaroo kanina. Oo, nakalbo ko. Nangingin ng pagkain ko. Di mo kasi binigyan eh. Dapat binigyan mo pagkain. Pero gusto pa kasi. Gusto siyang kainin. Laki ni Janro pag kinain yan. Gagi, wala kang magagawa sa kangaroo. Mas malaki pa ba kay Janro yung kangaroo? Hindi, maliit lang. Maliit pero wala kang magagawa doon. Ang laki ng muscle. Yung arms niya, pan legs. Ano ba yun? Carnivore ba ang kangaroo? O herbivore? Herbivore. Ano sila? Ay, hindi, omni. Ito, falls dito. Hindi dyan. Eh no? Oh, falls. Hindi dyan. Eh di, pahirapan umakyat nito mamaya. Exercise naman. Leg day na natin to. Guys, nandito kami ngayon sa Katumba Falls. Yung dalawa. Nag-leg day na kami ngayon. Hindi ako nag-leg day. Pilay pa nga ako eh. Injured yung legs ko. Nakikita nyo ba? Ang ganda ng view. Oh. Ang sakit pa ng pako niya na ankle sprain ako magkabilaan. Pwede daw mag-swimming. Sige, para makatain na rin sa falls. Ba't ka na tayo sa falls? Tatay ako eh. Magugulat ka, lulutang yan. Dali, bilisan nga natin bumaba. Isa mo, tagal mo eh. Ito na nga eh. Hindi ka pang exceed eh. Oh, kanan, kaliwa. Diretso mo lang. Gagi, kanan. Ayun o, narinig ko nga eh. Kaliwa, ibig sabihin. Oh, sige, diretso ka dyan. Paano ka diretso dyan? Oh. Nandyan yung falls. Sige, mamaya, pabalik. Track temporarily close. Para ka lang nasa ano eh. Lamesa. Lamesa Dam. Lamesa. Sa Eco Pack. Exotic na sila sa ganito. Ang daming ganito sa Rizal. Exotic. Lamesa Eco Park. Puti. Paano tayo akit mamaya? Wala, alat na yun. Pahirapan to. Kayang kaya. Baka maiwan tayo doon. Ano oras na ba dyan? 290. Wala, 3:30 tayo. Wala yan. 3:30. Dating natin dun sa falls. Saan na ba yung falls? Baka naliligaw na tayo ah. Wala akong naririnig. May naririnig ba kay falls? Puro pasaya. Kaya nga kinuha na ni Lord eh. Ano tayo akit dito? Ba yan? Feeling ko walang tao sa falls. Pwedeng tumae. Sige, tatay ako dun. Tatay na ako eh. Ikaw yung sa mga outing umiihi sa swimming pool eh, no? Hindi. Hindi ka umiihi sa swimming pool? Hindi ako may isa swimming pool. Grabe naman dito. Sana may elevator pa akyat. Wala eh. Tinurakot ng gobyerno nila. Yan tuloy. Malabo naman kurakutin nila yun. O may tarantula pa. Pag nakagat ka ng tarantula, patay ka dyan, Jandro. Hindi, sugot lang yun. Walang lason. Hindi, nandyan sa likod mo kanina eh. Walang lason yun. Walang lason, ang laki. Wala. Hindi yung tarantula. Ano yun? Dahon yun. Baba. Diyan. Dito? Oo. Kagaba, nandito eh. Dito. Mukha bang may falls dyan sa taas? O sige na, baba. Ang tinanong ko kasi yung pabalik, 10 minutes lang daw. Mali dyan. Pag nalaglag ka dito, GG. Matumba ka. Oo, katumba. Katumba nga eh. Kaya nakatumba falls tayo. Dapat, parang dyan mo yun. Parang mali naman itong dinadaanan natin. Narinig ba yung falls? Para lang talaga tayo nasa lamesa. Dito ang daan, shortcut.
Yan Ro. Dito. Gagi, paano ka dadaan dyan? Ayan, shortcut yan. Wag dyan. Shortcut Ay, yan. bahala ko, dun Para ako. kay mga ano. Unahan ko pa kayo. Tayo, bakla. Tingnan nyo, maunahan ko kayo. Shortcut pa ang dalawan to. Kumag. Uy, ano na? Sabi ko sa inyo, mas mabilis dito eh. Oh, ano? Oh, Eh, takot. baka may higa din. Dito yan Ro. Ano no? Nauna pa ako ng mga 2 minutes. Hindi, tinakbo mo eh. Hindi ah. Dito. Hindi dyan. Dito. Kuya Mick, patulong ah. Talon lang dyan, talon. Hindi. Nakakatakot dahil pala may trail shoes. Basketball shoes, tsaka ano no? Running shoes ang pumunta. Pamorma. No? Ayan no. Tagal naman ang pulse na yun, napakatagal. Yan na. Natungtong ding. Hindi naman pwede maligo. Ano masasabi niyo sa falls? Underwhelmed. Underwhelmed. Falls pa. Na false alarm tayo. Pero dumi oh. Yung false alarm mo. Pero yan yung view, ganda oh. Bali narating na namin yung waterfalls. First time namin makita to. Lalo na ako na laging nandito sa Blue Mountain. Maganda at sulit naman ang aming pag-hike. Okay, akit na kami, tara. Sino malakas ang baga? Kala mo marathon eh. Bakit ganyan yung tunog natin? Mga copyright yan. Hindi, basta nagbago yung pitch. Ganun ba yun? Oo. Maganda mag-hike dito sa Australia kasi malamig. Camera mo. Ngayon pa lang, hinihingal na oh. Oh, hindi na tayo mag-gym mamaya. May excuse na tayo ha. Bakit na kami mga 10-minute hike to? Ganda naman yung view nito. Kapagod ka? Hinihingal ka na nga eh. Dito na kami oh. Walang kahingal-hingal. Kaya ka pala pawis na pawis ha. Saan? Ayun oh, sa likod mo. Hindi, tubig yan. Tubig ng pulse. Oo. Kahit di tayo nabasa ha. Oo. Uy, iba to. Ito yun. Ito. Bali naakyat na namin at natapos na namin ang hiking. Pero masaya at sulit na sulit. Sa susunod na kabanata, hindi mawawala ang Boy, sabi nila healthy daw to. 1,000 calories. 1,000 ba yun? Di, 1,000 calories isang kagat. Yogurt yan eh. Eh, kay Janro, ilang calories? 5,000 calories yan. Maging kakatawan mo na si ano yan, Maui. Pero hindi si Coach Maui. Ang hindi mo dapat palagpasin sa Sydney o dito sa Australia kapag bibisita ka ay ang pagkain. Dahil sobrang diverse ng culture dito, ang daming choices kaya minsan malulula ka na lang kung ano mga pipiliin mong pagkain. Yun nga lang, medyo pricey. Sobrang nasulit talaga namin yung mga tanawin at lagi kang may bagong may experience kapag pupunta ka talaga sa ibang bansa. Yun nga lang, medyo matagal na ako dito sa Sydney. Mas naging special lang talaga kapag kasama mo ang kapamilya mo o kamag-anak mo na galing Pilipinas. Kaya ang sarap talaga mag-video ng mga ganito eh. Kasi tipong nababalikan mo kapag namimiss mo ang Pilipinas o namimiss mo yung mga taong iyon. Sa susunod na vlog, meron pa kaming pupuntahan. Pero ngayon, dito ko muna tatapusin tong vlog na to.
Hanggang sa muli, ingat kayo palagi. Peace.